Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. I would draw nearer to Jesus in His sweet presence abide, constantly trying to serve Him, safe and secure at His side. I would draw nearer to Jesus. I would draw nearer to Him, fully surrendered each moment. I would draw nearer to Him. I would draw nearer to Jesus, nothing withhold from Him, knowing He loves to be gracious. I would draw nearer to Him. I would draw nearer to Jesus. I would draw nearer to Him, fully surrendered each moment. I would draw nearer to Him. I would draw nearer to Jesus, seeking His strength to be true, willing to tell of His goodness, gladly His blessed will to do. I would draw nearer to Jesus. I would draw nearer to Him, fully surrendered each moment. I would draw nearer to Him, fully surrendered each moment.
atanganan og maluloyon nga amahan namo, niini nga takna sa adlaw igpapahulay, ania kami nagakatigom aron sa pagambahan pagdaig kanimo. Kay gusto namo ikaw pasalamatan amahan sa tanan nimong mga panalangin nga imong gibubo kanamo sa tibuok nga semana. Ug karon imo kaming gitigom aron sa pagdaig kanimo. Ginoo, pasaylua kami sa tanan namong mga kapakyasan nga among nahimo kanimo, sa pulong, sa buhat ug sa hunahuna. Nangamuyo kami kanimo amahan, na samtang maga-explain si Pastor Villaver sa topiko sa maong leksyon ning simanaha. Ikaw mag-abri sa matag usa namo kahunahuna, aron nang amo kining masabtan, makakuha kami leksyon din amo kanang ik-aplikar sa among kaugalingon. Aron sa ingon ni ana amahan, magakinabuhi kami Ginoo, nga Diyos nun, Kristohanon, ug balaan, kay ikaw balaan man. Panalangin ni Ginoo ang mga masakiton, nga naakaron sa ilang tagsatagsa ka masakiton nga higdaanan sa ilang panimalay ug sa tanan, nga naakaron sa hospital, sa tibuok kalibutan. Ginoo dungga ang ilang mga pag-agulo ug ang paghangyo nila kanimo. Ayuha sila sa ilang gibati amahan. Aron nga sa sunod ng mga panahon, nga mga adlaw ing papahulay sila, makahimo sa pagsimba ug pagdaig kanimo. Ginoo, panalangin ni ang mga katawhan nga giingon nimo nga naa pa sa lain nga turil nga imong pasudlo na. Aron gusto namo Ginoo nga ikaw mobalik na. Gusto tabangi ka matag usa ka namo nga ginabiay-biay sa mga katawhan nga magasupport ni ining buhat sa ministry sa LCM. Tabangi kami nga makadaog ug magapadayon sa pagsuporta. Bubuhay kami sa mga panalangin, mga supporters niini nga mga supporters aning LCM. Panalangin na ang ilang mga panginabuhian aron nga magpadayon kini sa pagsuporta hangtod nga matik-op ang kagawasan sa pagwali. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, malipayon na usab nga pagpakiguban kaninyo ning lain na pong yugto ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong kaigsuonan, akong ipibalo kaninyo nga we are now in the year 2015. Congratulations! So welcome na usab mga pinangga kong magkaigsunan ning laing tuig na sabi ikaw ako magpakiguban. We are now getting closer to the coming of Jesus Christ. Higalag mga pinangga kong magkaigsunan, sa atong first quarter karon we will be talking about the writings of King Solomon sa libro nga the Proverbs. Yato milabayng quarter, atong gisgutan ang suheto about the writings of James. And we were blessed with many good lessons. Karon na sab mga pinangga kong makigsunan, atong hisgutan ang libro sa Proverbs. Pero sa dili pa, ako ipibalo kaninyo nga karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church. Nga nanimutang sa Duhali, Davao del Norte. See you here, mga pinangga kong mga kaigsunan. Balik ta sa atong suheto karon mga kaigsunan, pero sa dili pa, ang atong writer, please know your author sa tuang lesson mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang atong author mao si Jacques B. Dockham, usa ka professor sa Hebrew and Old Testament exegesis. Director pagid siya sa Institute of Jewish Christian Studies sa Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews University. Usa siya ka French citizen. Natawo siya sa Algeria. Dockham has a doctorate in Hebrew from the University of Strasbourg and a Doctor of Theology degree from Andrews University. So sa ato pa, masabtan nato mga pinangga kong mga kaigsunan nga ang atong pagtuon karon medyo laom-laom nga pagtugkad sa kaalam gikan sa Dios pinaagi sa libro The Proverbs. Atong mapamalandong mga kaigsunan nga ang libro sa Proverbio puno sa kaalam nga mga pinulungan. Puno sa talagsaong mga talambagon. Dunay mga talambagon mga kaigsuonan nga daw matuod
apan ang padulungan kalaglagan. Mga minugbo lang ang pagkalitok sa librong proverbio, pero naghatag og kadasig alang sa tuang moral nga pagkinabuhi, espiritual nga pagkinabuhi, o sosyal nga pagkinabuhi, mga igsoon. Ang maong libro sa Proverbs, mga kaigsuonan, o sa kini kapulong sa Dios nga gi-inspire ang pagkasulat nini ngadto kang maalamon Solomon, mga igsoon. Alang sa tuang kaalam sa paghimog mga desisyon nga dili ta mawala gikan sa atong relasyon sa Ginoo. Higalag mga pinangga ko, mga kaigsuonan, ang atong suhito karon nga week is the call of wisdom. Ang pagtawag sa kaalam, mga kaigsuonan. Ang atong bersikulong sa gululuhon, makita nato sa Proverbs chapter 1 verse 7, nagkanayon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ato makitaan dinhi, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, nga ang keyword sa tibuok Proverbs is wisdom. Ang keyword is wisdom. Gipasabot pag-ayo, mga kaigsuonan, that everything that affects our understanding, our relationship with God, and our going away from the truth depends on the wisdom we have. Sa tanaman sa Eden, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, gipasabot ni Sister Ellen White sa libro nga Education Book, page 25. Nagkanayon, from Eden onward, the root of human tragedy lies in wrong choices. Man lost all because he chose to listen to the deceiver rather than to him who is truth, who alone has understanding. By the mingling of evil with good, his mind had become confused. Dito sa tanaman sa Eden, mga kaigsuonan, ang kahoy ginganlan pagyud sa Dios, the tree of knowledge, kahoy sa kahibalo, sa good and evil. Ang pagpaminaw ni Adan og ni Iba sa maglilinglang nga si Satanas, maoy o sa katikang palayo gikan sa tinubdan sa kaalam nga mao ang Dios. Ang ilang pagtuo sa mga paglingla ni Satanas, gisagol nila ang kamatuoran ug ang kabakakan, didto nagsugod ang ilang kalibog, mga igsuon. Ato masabtan nga ang Book of Proverbs nag-introduce og kaalam. Kaalam nga maoy mugiya kanimo og kanako sa paghimo og tarong nga pagpili. Aron ang dalan sa Dios maoy kanunay natong subayon og dili nato atimanon. Atong biyaan, mga kaigsuonan, ang mga paglingla nga ginahimo sa kaaway. Higalag, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, ang first 3 chapters of Proverbs nag-illustrate og usa ka edukasyon metodo sa pagtudlo sa tao aron makabaton og kaalam. Sama pananglitan, mga kaigsuonan, nagtudlo kini og usa ka metodo nga kinahanglan makaila ka og unsa ang kaalam or mahibalo ka mahitungod sa kaalam. Ikaduha, nagtudlo kini, mga kaigsuonan, sa moto sa maong libro nga ang kaalam makuha nato pinaagi sa pagkahadlok sa Dios. Ikatulo, nagtudlo, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, nga ang maong kaalam maoy mo distinguish kanato sa pag-ilan nato sa kabuang o sa mga pagkabakakan, aron dili nato dawaton ang kabuangan o kabakakan. Dinhi ato makit-an, mga kaigsuonan, gipaila o gipasabot sa mala pa sa Proverbs chapter 1
verses 1 up to 6, nga kining maong libro, mga kaigsuonan, sinulat ni King Solomon. Sa Proverbs chapter 1 verse 1, na masabtan nimo nga nakalink ni siya ngadto sa 1 Kings chapter 3 verses 5 and 14. Nga siya mao si King Solomon, anak ni Haring David, nga walay laing gipangita, mao ang kaalam sa iyang kapanahonan. Makita nimo nga ang Book of 1 Kings ug ang Proverbs pareho og common denomination nga naghisgot og understanding, wisdom, and judgment. Mao nang iyang pasabot, mo nang ginahisgutan, mga kaigsuonan. Og kining tulo, understanding, wisdom, og judgment, nagalingkod kining tulo sa gitawag og wisdom, mga igsoon. And what is wisdom? Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So ay mo masabtan, mga kaigsunan. There are sometimes we call wisdom, but it's not wisdom. Yes, we cannot deny the fact nga dunay wisdom nga iya sa kalibutan, dunay wisdom nga iya sa Ginoo. But when you say the fear of the Lord is the beginning of wisdom, buot ipasabot, mga kaigsunan, that kind of wisdom is a religious wisdom. That kind of wisdom is a wisdom that relates your spiritual aspect. Wisdom kana nga nagkunik nimo, tali kanimo og sa Dios, mga kaigsunan. Kung kana nga wisdom wala mag-relate sa inyong relationship sa Ginoo, then that wisdom is not a kind of a wisdom that Proverbs 1:7 would like to say. Abi ninyo, mga kaigsunan, it needs to have a relationship experience with God. O kana nga wisdom, mga kaigsunan, it all started with the fear of God. Pag ingon nga fear, mga kaigsunan, in Greek there are two kinds of fears. The phobos and the phobeo. Ang phobos, mga kaigsunan, kahadlok nga malisang nga mudagan palayo. That is phobos. Ang phobeo is an expression of love. Relationship. Mo nang mahadlo ka, kay mahadlo kang masubo ang imong karelasyon, mahadlo kang maguol ang imong karelasyon, finally, mahadlo kang maguba ang inyong relationship. Ang bana nga nahadlok siyang asawa, dili tungod kay nahadlok nga batignaong ang iyang asawa. Nahadlok tungod kay palangga o gimahal niya ang iyang asawa. The same to God. Ang nahadlok sa Dios, dili tungod kay batignaong ang Dios, mga kaigsunan. Murag abat o wakwak og naong ang Dios. Nahadlok sa Dios tungod kay gimahal, gigugma nato ang Dios. Di tag gusto nga mabuak o mapalayo ta gikan sa atong Dios. And that kind of fear is where the beginning of wisdom happens. Kana nga klaseng kahadlok, mauna nga kahadlok, diin nagsugod ang maong kaalam, mga kaigsunan. Karon, the fear of the Lord is the beginning. Kanang word nga beginning, gilitok sa Hebrew o resheth. Resheth, the same Hebrew word nga gigamit didto sa Genesis 1:1. Nga nagkanayon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pag ingon nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom, buot ipasabot, mga kaigsunan, nga kana nga kaalam makuha na nimo if you acknowledge God to be the creator. If you acknowledge Him as your creator, maker, owner, master, redeemer, savior, and everything, Lord of your life. And that is the time nga magsugod ang imong kaalam o kahibalo. Mga kaigsunan, Proverbs chapter 1, 2, and 3 are chapters introducing a method of education. Edukasyon, mga kaigsunan. Edukasyon nga matud pa sa Proverbs chapter 1
verses 8 to 19. Kung kamo nalay basa diha mga kaigsunan, masabtan nimo nga kini nga klaseng method of education must start from the home. Magsugod sa puloy-anan. Ang bata og mabright mga kaigsunan, ningon ang maestra, ako mao'y teacher ana. Ingon po ang ginikanan, ako mao'y teacher ni ana. Sa to pa, the first teacher of the child must be the parents. Home is the first classroom of the child. Maunang ginapasabot mga kaigsunan, gilitok sa makadaghan, gipresentar ang father or mother mga kaigsunan, identified sa maong pagpasabot sa maong bersikulo. Ang kaalam mga kaigsunan gisgutan sa pagpahanumdum ngadto sa mga anak, singularized, my son. Pero wala magpasabot nga way labot ang daughter. Lalaki lang ang gilitok, but the children ang buot ipasabot mga kaigsunan. Sa Adventist Home, page 182, gipasabot nga in His wisdom, the Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. It is in the home that the education of the child is to begin. Here is his first school. Here, with his parents as instructors. He is to learn the lessons that are to guide him throughout life. The educational influences of the home are a decided power for good or for evil. If the child is not instructed aright, here, Satan will educate him through agencies of his choosing. But pasabot mga kaigsunan, kung ang mga ginikanan makalimot o mapakyas sa pag-educate sa maayong edukasyon alang sila mga kabataan, I would like to tell you, the devil will come in. Ang yawa, may mutudlo og edukasyon sa inyong mga kabataan. So please, mga ginikanan, doon natin kompetensya. Doon natin kompetensya. Sa atong mga anak, kundi natutudloan atong mga anak, ang yawa, pugihan kay mutudlo. Ang Hebrew word sa law, gilitok og Torah. Torah meaning direction. Kung gusto ninyong i-direct inyong mga kabataan, teach them the Torah. Teach them the 10 Commandments. What is your argument that you have a good family? What is your argument that you are doing your job, your obligation to educate your children? What is your best argument? I would like to tell you, ang atong author sa atong lesson nagsulti, the best argument of the family education is the result. You look at your children. Tanawan niyo mga kabataan, what are the qualities that they possess? What are the qualities of character they have? Maunay ebidensya nga ikaw nagtuman ka sa imuhang obligasyon bilang mga ginikanan. Sa Proverbs chapter 1 verses 20 and 21, there is what we call a call of wisdom there. Basahon na to ha. Nagka na yun. The call of wisdom, wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. She cries out in the chief concourses. At the openings of the gates of the city, she speaks her words. Balak ni nga pagkasulti mga kaigsunan. Balak nun nga pagkasulti. Sa Bisaya, ang kaalam nagasinggit, nagapanawag sa makusog na tingog diha sa kadalanan. Nganong gisilitok ni Maalamon Solomon nga ang kaalam nagapanawag sa makusog na tingog. Kabalo ka mga kaigsunan. Kung di diya kusgon ang tingog, base matabunan siya sa kagahob, sa kasaba, sa kalibutan, mga kaigsunan. Kung dili niya kusgon niyang tingog, base matabunan siya, maalasan siya sa mga mas gituhuang kabibo sa kalibutan nato karon. Gipersonify ni Maalamon Solomon nga ang kaalam o sa kababay, daw mama or inahan, nga nangugat, nga mo insist, mutudlo siya mga kabataan. Usahay manggod, ang maginikanan, nasayod sa kamatuoran, nasayod sa kahibalo,
Pero kung mangisog na ang mga anak, dili na mo, hilom na lang. Ang encouragement ni Malamon Solomon, pakusgi ang imong tingog, aron ang kaala masabtan. Ang kahibalo masabtan. Usay ang mga ginikanan mahadlok sa mga anak. Dili na mo insist sa kamatuoran. Wala na. Magpaupoy-upoy na lang, pailob na lang ta. Ang pagpailob, mao ba ang pagpakahilom na di na mo sultis kamatuoran? I think it's wrong. Ang pagpailob ug tudlo sa kamatuoran. Kugi. Wala ko magsulti nga maning kata aron masabtan sa kamatuoran. But pasabot, i-amplify ang wisdom para masabtan sa mga kabataan. Si Dr. Jose Rizal, dito Adventista, dito kuan. Pero, nagsulti siya, coward parents will always bear bad children. Ang mga talawan nga ginikanan, mamunga o daotang mga anak. Naranan ninyo mga ginikanan, kung inyuhang gamiton ang pagpakahilom, ang kaalam, dili madunggan. Sa Proverbs chapter 1, verse 11 and 18, gisulti, nganong kusgon ang tingog, padakod ang tingog sa kaalam, kay ang mga dautan, ang mga makasala, nagpahipi lang sa daplin, naghuwat og kanusa makabuhat og sala. Nagtago lang sa daplin. Busa gikinahanglan ang pagtawag sa kaalam alang kanila. Kinahanglan padakon ang tingog para sa ilang pagpahipi sa kangitngit, maupin ilang mga mata, maupin ilang mga hunahuna, o mahibaw-an nila, makaila sila sa kamatuoran, mga kaigsunan. When we say about wisdom, we are talking about truth. We are talking about salvation. Kabalo ka, mga kaigsunan, what are these benefits of this wisdom? Sa Proverbs chapter 2 verses 1 and up to 5, atong basahan nagkanayon. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding, yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Sa Proverbs chapter 2 verses 1 to 5, imong masabtan ang 3 stages of the progression of education. Una, gi-introduce din maong nga verse nga kinahanglan ang pagpaminaw. Ikaduha, mga kaigsuunan, gi-introduce ang active response sa imong gipaminaw. Ikatulo, mga kaigsuunan, imong gipasabot dinhi nga imong pangitaon ang maong kaalam. Kay kung imong pangitaon, sama sa pagpangita sa hidden treasure. So, kining tulo ka ifs dinhi, mga kaigsuunan. Tulo ka if. Ang primerong if, kun, ay anak, kun imong dawato ng akong pulong, isip o sa kabahandi nga akong gisugo kanimo, but pasabot, maminaw ka. Incline your ears to wisdom and apply to understanding. Maminaw ka. Ikaduha nga if, kung imong paminawon og sabton ang maong mga kaalam nga kung gihatag kanimo. Ikatulong if, pangitaon nimo siya sama sa bahandi nga natago, then what will happen? You will have the knowledge of God. You will have that wisdom, mga pinangga kong mga kaigsunan. Ang Diyos mohatag kanimo kaalam kung magkugi kag pangita. Dili kay maglingkod ka lang din, the Lord will provide you the wisdom. No. In other words, do not forget the wisdom of God.
Ayaw ninyo kalimti, mga kaigsunan. How many times sa Proverbs chapter 3, verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Gi-emphasize yun din ang fear God. Sa pagkahadlok nimo sa Dios, diha nagsugod ang kaalam. Kung gusto ka nga manggi-alamon, ayaw pag manggi-alamon sa imong kaugalingon, kahadloki ang Dios. Then the wisdom from God will start in you. To be wise in your own eyes, I tell you, it will lead you to illusion. Maghunahuna na ka nga ikaw mas maayo pa kaysa uban. And you don't even need God. Di na ka magkinanglan sa Ginoo. And this is the worst, hopeless situation in life. Kabalo ba ka, mga kaigsunan? Our hope only comes from God. Pero kung mag-isip ka nga ikaw na ang maalamon, you will never trust in God. Di na ka musalig sa Ginoo. Then, the wisdom that connects your relationship with God will be lost. Mawagtang na ang imong relasyon ngadto sa Ginoo, kay ikaw na ang nagpadako sa imuhang kaugalingon. In other words, kining nga wisdom nga gi-introduce ni maalamon Solomon is associated with life and health. Kini nga wisdom nagsuggest kini sa mga kaigsunan, even sa Proverbs chapter 3, basahon ninyo sa verse 22, gihisgutan pa gyud ang tree of life dito sa tanaman sa Eden, mga kaigsunan. Kini nga klase nga wisdom muhatod kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Kini nga wisdom, mga kaigsunan, will relate you to the book of life. Gimetafor siya, mga kaigsuonan, og wisdom, but this is salvation. Gimetafor siya og wisdom, but this is the truth. Gimetafor siya og wisdom, but this is the law of God. Gimetafor siya og wisdom, but this is the way of the Lord. This is the righteousness of God, and this is your passage or passes, gate pass to eternal kingdom. Sure that he loves even
am sure that He loves even me. I am sure that He loves even me. And His love is so sweet, makes my joy so complete. When I think how He loves even me. Magampo ta mga kaigsunan. Amahan namo nga na ikaw sa mga langit, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa kaalam nga imong gibubok kanamo. Salamat sa mga pamaagi nga ang kaalam among mabatnan kung kami magsugod sa pagkahadlok o pagrespeto, paghigugma o pagpakigrelasyon diha kanimo. Salamat sa paguban mo kanamo sa tuig 2014. Nangamuyo kami nga ang tanang mga naminaw karon, tanang nagatan-aw nini nga programa karon, imong panalanginan sa lain na pong tuig 2015. Ug daghan pang mga kadasig, may panglawas, kinabuhi, panalangin nga madawat sa tanan. Ang kalipay magauban. Labi na gayud sa namahigugmaon sa imong pulong, nagapaluyo sa imong buhat, ug ang nagadumala sa imong buhat sa tibok naong sa yuta sa organized church sa Seventh-day Adventist, imong panalanginan. Kining tanan na magitugyan kanimo ginauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Hesus Kristo nga among maluluwas. Amen.